Ano yung basa niyo on those As hearings a lawyer. so far? As a lawyer? As a lawyer. Hindi siguro malalaman din ng taong bayan kung hindi nagkaroon ng Quadcom hearing. Kung hindi nagkaroon ng hearing ang Committee on Good Government. Okay? Kailangan din ito malaman natin kung tinatago ito, especially the confidential funds. At the time of former President Duterte, minanggit ba niya yung tungkol sa confidential funds? Hindi daw nga siya magre-report dahil confidential yan in nature. Pero may guidelines, Richard. Yeah. Dapat yung sundin to. Hindi pwedeng sabihin na, confidential to eh. Hindi namin pwedeng sabihin sa inyo. That's wrong. May guidelines to. Kahit nga si Ma'am Heidi Mendoza eh. Yes. Alam niya kung anong guidelines. Hindi pwedeng walang report, tapos alias lang. So pag may alias ka, dapat may record pa rin mismo sa opisina. Ganito yan, Richard eh. Ang mangyayari kanyan, halimbawa, ako yung secretary na may confidential funds. Ang gagawin ko, di ba, SDO. Yung SDO niya, makikipag-coordinate yan kung sino man yung pagbibigyan ng pera. Right. Pero lahat yan, dapat si SDO may report. Yung kanilang chief accountant doon sa opisina, may report. Yung report nila na detalyado, nakasealed yan. Right. Hindi nila yan ibibigay sa COA. Ibibigay lang nila kung ano yung pwede nilang ibigay. Kapag ka na AOM or na red flag, parang gano'n, oy, teka lang, bakit ganito to? Doon nila ilalabas. Pero confidential pa rin yun, sa COA lang yun ibibigay. So ngayon dito, lumalabas, yung mga ebidensya nila, mukhang wala. Bakit? Sabi ni SDO, Gina Acosta, di niya alam. Wala siya alam. Chief Zuleika, Chief of Staff, Attorney Zuleika, wala siyang alam. Lahat ng accountants niya, walang alam. Mukhang nakakaalam lang yung pinagbigyan ng pera, saka si VP Sara. Mukhang dalawa lang. So, anong nangyari sa inyo? Anong klaseng INUTIL kayo dyan na wala kayong kaalam-alam pagdating sa pera? Sa tingin ko, mukhang yun na yung naging strategy nila. Don't tell anything. Yun basa ko. Well, mahalaga ito kasi ang konteksto din ngayon is yung isa sa mga pinakamalaking attack ng Duterte camp laban sa administration. At kasama din dyan yung mga ibang kasama natin na progresibo din, na well-meaning at well-intentioned is ina-attack nila yung GAA, yung General Appropriations Act. Ina-attack nila yung ayuda daw na issues, yung PhilHealth, among other things. Para sa akin, parang wait lang, if this is coming from the Dutertes, sila yung progenitor ng itong confidential fund. Well, before si Pinoy ay nagkaroon ng very limited confidential fund. And Office of the President yan, may threat sa kanya, pwede siya ma-assassinate. Meron na yan sa Davao. And yung panahon ni Digong, yung parang confidential fund ni Sara Duterte sa Davao, talo pa yung Makati and Quezon City. For past 4 years na pagiging mayor niya, parang 460 million a year ang confidential So, funds. billions over the years. Yes. Ang question ganito. Nung tinanong siya sa Senate hearing ni Senator Riza, paano mo ito ginastos? So, confident siya. Si VP Sara at the time. Ginastos namin, yung confidential ng at the time na na siya, nasa OVP na siya. Or DepEd yata yun. Basta confidential na nasa panahon na ng PBBM. The 125 yata, if I'm not mistaken. Ginastos niya sa libreng sakay, libreng tinapay, magnegosyo, something like that, di ba? Tree planting. Right. Okay, kung isipin natin, kung ganyan ka gumastos at inamin mo na pinaglaanan mo itong mga proyektong ito ng confidential funds mo at the time na ikaw yung VP at secretary ng DepEd, di ganyan din kung paano mo to ginastos nung mayor ka. Hindi yun dapat. Modus operandi na yan, kumbaga, yeah. Hindi ang yun ang dapat pagkagastusan ayon sa batas. Hindi yun ang supposed to be na mga dapat mong bayaran using confidential funds. So, ibig sabihin nung mayor siya, May questionable practices na. mali na yung kanyang paggasta. Pero ba't hindi na question? Is it because presidente ang tatay niya at that time? Well, I'm sure matalino yung ating mga followers, magigets nila ito 2+2 nila yan. Unless, of course, gusto maniwala sa alternative universe ng mga kaibigan natin dyan. Now, balikan natin itong issue ng Sara impeachment. Sabi ni... I rarely agree with this person, but in fairness, si Coco Pimenta sabi niya, only in the Philippines, it takes you 1 month na ma-interpret ang isang word na forthwith. Like, at sabi ko niya, baka buti nga 1 month eh. Again, bilang isang attorney, I know separation of powers yan.
Klarong-klaro si President Marcos Jr. sa kanyang stance dito at saka yung respect niya for separation of powers. But as a lawyer, as someone trained in this, forget about, just going to English language. Ano po ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Actually, immediately. Pero kasi sa akin, ito view ko lang. Again, in your bahala. personal capacity as a legal mind, yeah. Siyempre, ang Supreme Court dyan, ang siyang may Of final say kung ano yung forthwith na pinag-usapan dito sa hearing sa impeachment trial. Kasi ganito yan Sa akin, may gray area siya. Kasi nakalagay sa Constitution shall forthwith proceed. Pero hindi kasi nakalagay doon during session. Kasi nasa recess sila. Diba? Parang magkakaroon talaga na, dapat ba sa recess, magtuloy-tuloy na kami? Di ba pag recess ka, kailangan mo ng special session. So, walang nakalagay sa Constitution na even during recess, magtuloy. Immediately. So, may magiging So may kind of action gray area. Yes. Pero ang basa ko kasi dyan is pagdating sa Senado, yung recess refers to legislative functions. Pero ang function ng Senado ay hindi confined sa legislative functions lang. They also have function of oversight, they have to fiscalize. Pero wala rin sinabi. So ang sinasabi is the Constitution is a bit silent on this. So it provides room for interpretation. Yes. Hence, Cheese For me, Escudero. Yeah, of course. Kasi, di ba, kapag nasa recess ka, di ka naman makakapag-convene kung di magkakaroon ng special session na ipapatawag ng Pangulo. Kaya nga, di ba, pinupush nila magtawag na si Yeah, Pangulo. exactly. Di ba? So, paano sila proceed immediately kung kakailanganin pa nila yung isang special session na papatawag ng Pangulo? Dependent sila dun. Di ba? Is it dependent or is it passing the buck na ayun naman you're free not to answer me kasi pero to be honest kami sa labas parang basa namin diyan yung American term na buck passing. Uy, ayaw namin galawin yan kasi baka Supreme Court kayo mag-decision. President, ikaw mag-decision. Kaya Yes. sa iba, dereliction ng duty ng Senado yan. Kasi sa pagkaalam namin, ang Senado, hindi lang nila yung duty yung legislative functions. Kasama din dyan yung duties nila. Sinasahod sila Yes. Hindi ko na alam kung nagpa-Fashion Week, Milan, kailan ba yung Milan Fashion Week? Hindi ko alam kung nagpa-microblading session yung mga kaibigan natin. Para sa akin, ang mahalaga dito is, you don't forget your constitutional duty. Saka, sabi nga natin, kung gusto, may May paraan. paraan, exactly. Pag ayaw, may dahilan. Ang sabi naman ng Pangulo, just tell me, you make a request. But, siyempre si Pangulo, alam naman natin, hindi siya pwede mag-initiate. Yeah, of course. Hindi yun Respect magandang yan, yeah. tignan. Kasi sabi na, Pangit nako, tignan, yeah. ang Pangulo ang nagmamadali na ma-impeach. Ayan naman, bibigyan na naman ng ibang kulay yon. So, sabi naman ni Pangulo, di ba, kayo mag-request, sabihin niyo sa akin, then, pwede naman akong gawin yan, pwede kong gawin yan. So, ang hinihintay lang naman ng Senado. So, sabi nga natin, kung ayaw, may paraan.